Magandang umaga. Ngayon ay Abril 1, oras ng 1:00. Makalipas ang mahalagang pag-uusap namin kanina nila Jess Romaldez Marcos kasama ang aking partner na si Ed Neri. Kami po ay inulan ng mga katanungan kung kilala raw ba ng programang WOTN, partikular kung kilala ni Jess Romaldez Marcos ang isang nagngangalang Francis Leo Marcos. Ito po ay lumikha ng sensation. Malaking storya at nag-trending sa YouTube. Sa ilang araw lamang po ay nakakuha na po siya, nakagarner na po siya ng ilang 100,000 ng subscribers at maraming nagagalak, maging ako ay natutuwa at pinagmamalaki ang kanyang mga balaking makatulong at yung mga istorya na umikot tungkol sa pamimigay ng tulong at maabot ng ilang milyon. At isa siya sa mga nagsasabing isa siya sa mayayaman na nakatira sa Green Meadows. Bagaman, ang aking unang obserbasyon lamang ay medyo magaspang ang kanyang pagkilos. Ngunit hindi naman sapat na maging batayan niya para husgahan natin ang kanyang karakter. At nandoon na tayo sa kanyang layuning makatulong at kung yan nga naman ay talagang naipag-aabot niya, okay lang yon. Pero sa usaping wealth of the nation, sa usaping karakter ng taong nagpapakilalang Francis Leo Marcos, ay ibang usapin po yan. Pagdating po sa karakter o sa katauhan niya. Kung siya nga ba ay sinasabi niyang siya na bilang isang Marcos, yan po ay isang besides the point na po yan, na atin pong binubuksan ngayon at nang sa ganun ay kayo naman po ay mabigyan ng gabay hinggil po sa kanyang katauhan. Makikita po natin dito sa larawan natin pinapakita, ang source po niyan ay yun doon sa kanya mismong Facebook page, Business class, boarding pass, Marcos, Francis Leo, from Manila to Narita, Tokyo. Ilan sa mga larawan na yan, meron siyang kasamang 3-star general, hindi mamari kung sino, at yan ang kanyang sa mga posing, doon sa bahay, doon sa loob ng Green Meadows. Ang claim niya kanina, ay siya ay may 3 bahay doon sa loob ng Green Meadows. At nag-set siya ng impression na siya yung may-ari doon at kanyang hinahamon nga ang kanyang mga kapitbahay na tularan siya sa pagtulong sa mga nadamay o masasabi nating naapektuhan nga nitong krisis natin kinakaharap. At dito sa larawan, makikita po si Madam Imelda at siya sa larawan. Kung sasabihin nga naman niyang siya ay isang Marcos, paniniwalaan ho natin. Tulad din po ng ibang style, ng ibang mga claimants dito sa usaping wealth of the nation, makukunan lang ng picture na kasama si Madam Imelda Marcos ay mukhang isang magandang sandata na o isang pananggalang na maaaring gamitin para ipamukha na sila nga ay pamangkin, ang kamag-anak, sole signatory, at diyan ay maaaring mamuna ang anumang istorya. Nang habang kami po nagpuprograma kanina ni Ed, ni Jess Romaldez, ako po batid na ho namin ni Ed yan. Kaya nga may mga nagko-comment, sino ba si Francis Leo Marcos? May nagko-comment din na siya si particular nun si Norman, mahina na talaga yung aking memorya. Si Norman Mangusin, Norman Mangusin. May mga nagko-comment na nga ho na gano'n. Pero hindi na ho namin muna yan binigyan daan, pinatulan yung comment na yan dahil nga ang aming agenda ay pag-usapan ang solusyon. Ngunit may natanggap po akong memo o kasulatan galing po sa mga homeowners, galing po sa mga homeowners o pinagsama-samang
kalipunan ng mga statement, no, galing po sa Green Meadows homeowners. At hindi ko lang ho sinabi kanina pa ho, meron na po akong natanggap na isang opisyal na dokumento, no, na doon ay mapapatunayan natin na meron na pong aksyon ang unang ginang na Imelda Romualdez Marcos na imbestigahan itong si Francis Leo Marcos, aka Francis Leo Marcos, na ang tunay na pangalan ay Norman Mangusin. Nasa akin po yan pero hindi ko pakikita dahil para ma-maintain ho natin yung integrity ng document na yan. Gayong kanina pa ho, bago kami nagprograma ni Ed Neri, ay nasa akin na po yung dokumentong yun. Ako po tik na rin ho akong napaniwala tungkol dyan sa kanya, no? Dahil yung aking pinagtanungan, kinonfirm sa akin na siya daw ay talagang Marcos naman. Okay, di sabi ko na, buti na lang, nakatanggap ako ng affidavit na pirma ng unang ginang at isa nga po siya. Isa siya. Ibig sabihin, meron pa ho siyang kasama doon sa mga pangalan na pinaiimbestigahan ho. Dahil nga ho sila ay gumagamit ng pangalang Marcos at ginagamit ho ito para makapanlansi. Now, sino nga ba itong si Norman Mangusin? Ano nga po ba ang karakter nito? Nagbabiral siya. Titingnan natin kung ano nga ang karakter nito ayon po dun sa mga dumating na communication sa atin. Pagkatapos natin ng programa, ayan, makikita ninyo dito sa screen, meron siyang kasamang inchik. Inchik na to. At meron din si Roy Binson dito, artista to. At ito siya, siguro ito yung kasal niya, no? Ayan, dalawa sila. Mga magagara ang kanilang forma. Meron pong nakarating sa atin, klinip niya. Tapos sabi niya sa akin, Anton, basahin mo to. Ito isang post sa Facebook, noong 2014 pa. Blasting Ducks ang nakalagay. Babala publiko. Pagkat ito mariresearch niyo po naman to, available ito, accessible ito. Babala sa publiko, pagkatandaan niyo mabuti or maging warning sa inyo ang TH gumagamit siya ng alias na pangalan ngayon ay Marcos Francis Leo Antonio. Siya ay may nakabinbin pang kaso sa NBI at DOJ sa pangalan na Norman Mangusin. Yan din po yung mga pangalan, yan din nga po ang pangalan na ipini-PM kanina. Doon nabasa po natin yan sa live kanina. Siya po ay illegal recruiter at human trafficking ang nakasampang kaso laban sa kanya at isa kami sa mga biniktima. Marami siyang biniktima niya, sinishare ko sa inyo ang pagkakailan ng iwasan natin makipagtransaksyon, etc. Salamat po. Yan pala ay tumakbo o nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy bilang isang senador. So nakikita natin na mayroong motibo ang mama kung siya man ay nagpapakitang gilas sa social media. Baka nga naman yan ay nagtutulak sa kanya na magkaroon ng ng motivation para maiangat ang kanyang karakter sa pamamagitan ho ng social media. Sa kabilang banda, nais ko ipakita sa inyo ito. Hayaan yung muna takong pakikita ko muna po kabilang banda, may nakita rin po tayong may nasumpungan din po tayo. Ito ay 2016 pa. Makikita po natin dito sa screen. 2016 pa po ito. Ito ay isang thread na Pinoy Exchange, Connect and Converse. Siyempre, hindi ko sinasabi na ang integridad nito ay katiwa-tiwala. Ang akin lamang ito isa sa mga nasumpungan natin kung sino si Francis Leo Marcos. Sabi dito, ng isang batang kurunadal, narinig niyo na ba ang pangalan na ito? Nahuli ka makailan itong tao na to na may kasong estafa dahil nabuking na ang kalokohan niya.
Kasalukuyang nagtatago, certified manggagancho, nagpapanggap na Marcos, anak daw siya ni Ferdinand Marcos kay Remedios Antonio. Pero ang tunay na pangalan ay Norman Mangusin. Booking na ang panluloko niya. Sinimulan ko ang thread na ito upang makakalap pa ng kaparehong karanasan sa mga makakabasa nito at ikaw ay naloko din niya. Milyon ang naloko sa pamilya namin, optical mission daw. Winaldas ang pera namin sa sugal. Ginamit pa ang walang malay na si Bongbong. Ayan. Yan po ang isa sa mga thread, no, na ating nasumpungan. Inuulit ko, ang aking pong batayan ay hindi lamang po yan, kundi yung mismong hard document o soft copy ng document na nanggaling sa dating unang ginang na may nag-ano ng kanyang reklamo sa isang ehensya. Hindi ko nasasabihin kung ano, para pinaimbestigahan ang karakter ng taong yan. Now, ating dakuan naman po ang mismong nanggaling sa Homeowners Association ng Green Meadows, para maintindihan natin ang istorya. Kung sa kanya nga ba yung sinasabi niyang property niya? Sa kanya nga ba yan? Alamin na natin. Kilatisin natin. Tika basahin natin muna. Ano? Ito. Iisa-isayin natin. Siyempre, nanghamon siya. Hindi rin naman pipitsugin yung mga taong hinahamon niya doon . Marunong din naman gumante. Marunong din naman mga tuwiran. Kaya, iniyaya ko naman siya na magsalita rito. Francis Leo Marcos, malaya ka namang makapagsalita rito sa ating programa. Binibigyan kita at nakipag-communicate na rin din naman ako sa iyo. No? Ito sabi, about Francis Leo Antonio Marcos. The facts ang sinasabi rito. Katotohanan. O yung mga pangyayari. Francis Leo Marcos, the real name is Norman Mangusin. He is not an owner of any property inside Green Meadows. Siyempre, alam na ng mga taga Green Meadows yan kung sino may-ari talaga. He is renting, nangungupahan lang, only as a co-tenant in the 3 houses they are renting. Umuupa po pala ng 3 bahay doon. Hindi, puro yun inuupahan lang. At hindi po siya mismo ang principal renter. Hindi po siya yung lessee ng property na yun, kundi co-tenant lang din siya. Sampid. He has just been renting for about a month. Dumapo lang ho siya, nasampid lang ho siya doon. Less than a month or for about a month. His co-tenant, yung nagpa-sublease, kumbaga, dumito ka muna sa akin, kakilahin mo to. Ang his co-tenant is the principal tenant and not him. They are renting a house along Swallow Drive where he is staying, a house at Nightingale Street, and another house along Flicker Street. One of these 3 houses is still under construction. Number 7, he is simply a front of one Chinese guy who is also renting a house inside the village, who is being given a difficult and hard time by the homeowners due to his purported illegal activities and businesses. So, yung mga homeowners nakakapansin dito sa Chinese guy na to, mukhang gray. Gray ang activities nito. May tuturing na gray ang kanyang mga aktibidades. At hindi basta-basta pinapapasok. Siguro kung mayroon mang tinatawag na mga merchandise, no? Pagpalagay na natin ganun. I'm just using my imagination here. Base dun sa statement, no? Pero binibigyan daw ito ng hard time or difficult time by the homeowners due to his illegal activities and the businesses. And so, this Chinese businessman is the big boss of Francis Leo Marcos, whose real name is, again, Norman Mangusin. And again, yan din ang lumalabas na pangalan kanina habang tayo ay naka-live. This Chinese big boss of Norman Mangusin earned the ire
of the Homeowners Association. So, mainit. Naiinis. O asar. And, and so he let loose. Kumbaga, pinahirapan niyo ako ha. Sige. Pakawalan ko na ito. Pinakawalan niya. Kumbaga sa aso, pinakawalan niya yung kanyang mabagis na aso. Let loose this Francis Marcos to do damage to the Green Meadows homeowners. This without knowing, hindi nila alam na ang mga homeowners pala ay nagkakaisa. Meron na silang group chat. Yan ang group chat idea na yan. Hindi po nagkakalayo yan dun sa naging panukala ng ating panauhin na si Dr. Armando. Si Dr. Armando o si Doc Arman, no? Yung ating nasabi sa isang community ay magkaroon kayo ng group chat. Ito pala meron na dito sa loob ng Green Meadows. Patuloy natin. So hindi nila alam na may group chat sila at nakakolekta na sila at nakapamahagi na and collectively to the frontliners. Binigyan na nila yung frontline para sa mga frontliners and different charitable institutions and directly to the poor and depressed areas even before the lockdown. So wala pang lockdown, nakapamigay na sila, nakagawa na sila ng kanilang inisyatiba para bilang tugon dito sa crisis na yon. So Francis Leo Marcos was arrested. Okay? Ito, nag-jibe ho ito, nagko-correlate ho ito dun sa kaninang binasa ko sa inyo doon sa thread ng isang bulletin board, no? Yung sa Pinoy Exchange. Nagko-correlate to yan, no? So arrested in 2006 on charges of estafa and is only out on bail and is currently evading. Umiiwas po pala sa batas to. By renting a property inside Green Meadows where enforcers of the law cannot just come inside the village without first coordination with the admin and security. If you have 3 rented properties inside, then it is easy to evade the arresting officers. The charge of estafa emanated from the different complaints filed against him in Mindanao. O Batang Coronadal daw po ito. Batang Coronadal. O hindi ito ang mayaman. Sa asta lang eh. Ganyan ba ang astang Pino? Ganyan ba ang astang Marcos? Nagpapanggap na anak ni Pacifico Marcos, tapos palalakihin ng ganyan. Taga Mindanao pala to sa Coronadal where he used the name Francis Leo Antonio Marcos and pretended to be the son of the late Ferdinand Marcos. Ito, iba pa pang script niya. Son of the late Ferdinand Marcos and Remedios Antonio. Pero ngayon, ang script niya, anak daw siya ni Pacifico Marcos. May nagsabi rin, kamag-anak ng mga Mariano Marcos. In a letter addressed to NBI Director Dante Hieran, dated July 8, 2019, meron ako niyan. Kanina pa, habang kami nagpuprograma ni Ed at ni Jess Romualdez, meron po ako niya itong sulat na to. Meron na po, pero hindi naman po natin i-flaunt yan. Now, sabi dito, in a letter addressed to the NBI Director Dante Hieran, dated July 8, the office of Imelda Romualdez Marcos requested the NBI to investigate a certain Francis Leo Marcos, who, according to the letter of Imelda Marcos, has claimed that he is the son of Dr. Pacifico Marcos, the brother of my late husband, and that he has been chosen by the Marcos family as the custodian of alleged wealth. Siya daw ang tagapamahala, which we are not in possession of. He uses my photographs on social media after photo opportunities and has produced a film positioning him as a signatory to the world's wealth. He targets wealthy Chinese businessmen who want to do business in the Philippines and attracts them through charitable causes. His Chinese big boss name is Bernard Chong. Ayan si Bernard Chong. Chong, saan ka na Chong? If you have watched in one of his uploaded videos in his YouTube channel, you would have probably have seen the plate number of the white Audi car, BRN 101, which is associated with the nickname Bern in their circle. So sabi, number 16, beware of his magnanimity.
O yung pagpapakita, flaunting, pagpapakita, pagpapa-display sa sa kanyang YouTube channel. He came to Green Meadows not knowing the culture of the homeowners there. Oh, kaya pala ang lakas mong mamintas dahil hindi mo makilala ang mga tao doon. Hindi ganun ang mga tao na tulad ng iyong inaasahan. He could have just simply helped. Tumulong ka na lang sana. If he knew the residents inside, then he would probably have known that those residents do not, repeat, those residents do not announce their donations and ways of giving. Panggap kapamor. Ayan. Incidentally, kanina tinawagan ko ang ating source, no? At sabi niya, tumutulong ako, pero hindi ko na kailangang i-anunsyo pa tulad ng ginagawa niyan. So, mismo na nanggaling dun sa mga miyembro ng Homeowners Association dyan sa Green Meadows, ang sabi, panggap kapamor. So, Francis, siguro naman totoo bang? Totoo bang yung mga pinamigay mong bigas ganung karami? Totoo ba na meron kang palayan, meron kang pinagkukunan at ikaw ay merong opisina dyan sa BGC? Patunayan mo na ikaw nga ay si Francis Leo Marcos at hindi si Norman Mangusin. Kung ikaw ay naghahamon o naghahamon yan sa mga residente sa Green Meadows, sa mga homeowners yan, hinahamon kita na patunayan mo na ikaw nga yung sinasabi mong Francis Leo Marcos as you are, na galing sa angkan ng mga Marcos. Patunayan mo, hinahamon kita. Gasgas na yung plakang yan. Gasgas na yung plakang yan. Okay? Yan lamang po ang laman ng ating flash report for tonight. Basahin mo natin ang mga komentaryo. Ito, dito naman tayo. Pampagising natin dito Hindi pwedeng mawala. Okay. Okay, sige. Wala tayong jukebox. Tatakbin muna natin itong ating jukebox para masaya. Sige, comment lang kayo. Hindi kayo inaantok. Kilalanin natin itong lumika ng trending yung pala peke Gagamitin pang pangalan ng Marcos Gas-gas na nga yan Talaga. Kanina pa namin alam yun, kaya tawa lang kami ng tawa. Siya sabing bigas. Sa bigas na maraming naloloko. Watching Edison. Thank you, Edison. Gibson, good morning. Yeah, and never. Hindi na kailangan malaman kung sino siya ang mahalaga tumutulong sa ating mga mahihirap. O yun nga, wala namang problema dun sa tulong niya. Ang atin lamang, concern natin dito is yung sa WOTN. Ang concern natin dito yung tungkol sa mga nagsasabing sila ay mga Marcos. Yan po ang ating concern. Diba? Bago natin sinimulan to, sabi ko nga, papasalamat ako na nagpatumutulong siya. Pero yung karakter na kanyang dangan-tangan, yung karakter na sinasabi niyang siya ay si Francis Leo Marcos, kung hindi naman siya, anong klaseng tulong anong kalidad ng tulong na yon kung yung pangalan niya mismo ay sinungaling? Tatanggap ka na lang ba ng tulong sa isang taong mapagpanggap na walang integridad? Madalas sabi sa atin kasi, hindi bale, basta kahit tulong galing sa magnanakaw, kahit tulong galing sa isang hindi siya yung tao na yon. Mabuti sana kung nagpanggap siya dahil maganda naman ang kanyang reputasyon. Kung ang reputasyon niya may bahid. Hindi na ba importante sa inyo yan? Tanggap na lang tayo. Hindi pa naman siguro tayo ganun kadesperado. Yer? Yan, gandang umaga po. Carl 9 Lapas, mahalaga po kahit may yabang at kung sino man, yan siya ay nakatulong. Yang karakter. Hindi ko mo nakatulong, okay na. Kung ang politiko wala na sa lansangan para magbigay ng tulong,
Mhm. Kasama niya si Madam. Binili niya ang mga portrait at gintong may picture ni Madam Imelda. Sinusuka nga po, sinusuka Ferdi. Pag po tayong mag-ano-ano, ako na mismo nagbibigay sa inyo ng impormasyon. Isa po kami sa nalamangan niya, Stephanie Llamas. Bakit Stephanie? Pakiano nga. Maniwala po kayo, nagbabalat kayo lamang siya, sabi ni Stephanie. Taga Mindanao ka ba, Stephanie? Gilbert Cañete, anong ginagawa sa inyo, madam? Bakit siya mag-live sa FB kung siya ay wanted? Good question. Paano naman kayo nalamangan? Tinatanong si Stephanie. Paninira lang yata. Hindi mangyaring paninira yan, Elmer, kasi yung mga nakalagay dito sa posting, hindi mo ma-alter ito. 2014, yung isa pinakita natin na galing sa Facebook. Yung isa ay 2016. So 6 years and 4 years ago. Hindi natin maano kung paninira yan, dapat kanina lang pinost. Pero yung mga posting na matagal na, yun ang masasabi mong totoo kaysa dun sa mga posting na very, very recent. Tumakbo yun ng senador. Naging nuisance candidate. Oo nga naman, hindi naman nagtatago. Kilatisin na muna dahil bilyonaryo talaga yun. Ayun na nga pinaliliwanag ng Green Meadows. Kung bilyonaryo ka, hindi mo na kailangan umupad, binili mo na lang. Sinabi niya, binili niya. Hindi naman. Sabi niya, property niya, hindi naman. Maging yung coaching gamit niya, hindi naman daw kanya. Doon sa Inchik. Hindi ako gagawa ng ganito. Hindi ako gagawa ng ganitong episode kung ini-steer ko kayo. Okay? Kung may nagawa siyang kasalanan, malamang magtatago yan at diyan lalabas para tumulong sa mga mahihirap sa gitna ng epidemya. Nakikipaghamunan pa nga at nagla-live sa FB. Siguro hindi niya alam na mayroong nakakakilala sa kanya. Kaya nga malamang mga politiko ang nasa likod ng paninira. Carl9 Lapas, kaya kung may kasalanan niyan, di yan magkakalat. Mga kalaban niya yata ang nagpakalat niyan para siraan siya, kaya di yan maglalakas ng loob. Awit, sabi naman ni Carlo, Elmer, malalaking tao at Marcos ang babanggain niya kung nagsisinungaling. Yun na nga, Elmer. Nahawak ko na nga ang dokumento. Isa siya sa nare-reklamo. Kung anong sinabi ng dun sa salaysay ng Green Meadows kanina, ito. Tingnan mo, Elmer, Ito, din sa sinabi ng, ito, number 13, in a letter addressed to the NBI director, ganyan, meron akong hawak na dokumento na siyang siya. Yung dokumento mismo, hindi lang yung salaysay na yan. Okay? Yung dokumentong mismo. Taglay ko. Yung NBI na yan, notaryado. Okay? Gandang umaga, Anthony. Yan si Norman Mangusin ay ginagamit ng isang Chinese official ng Chinese Embassy para bumango ang China dahil sa virus. Potential, kasi China nga yung boss niya. Tama, may posible, tama. Diyon parang sa palagay ko, lahat ay merong sariling opinion, pero sa tingin ba ninyo ay may mayamang magkakalat na mayaman siya? Yun na nga. Kanina, may kinausap ako. Sabi niya, tumutulong ako pero hindi ko kailangan ng pagkalat. Hindi nga niya sinabi sa akin na, hindi nga siya tumawag sa akin para sabihin na, Anton, tumutulong ako. Hindi. Nabanggit na lang niya dahil nga tinanong ko nga kung kilala niya itong si Marcos Cuno. Bakit wala kang mag-google sa pangalan niya kung talagang mayaman at may company siya? May mag-google ka, John. Yun na nga, yun ang itong nakita natin, manluloko sa Mindanao, yung makikita mo sa kanya. Crypto Girl, tanungin nyo na lang sa kaya mga kaibigan niya like Res Cortez, baka hindi rin nila alam. Kaya di po siya maaresto dahil ang nasa likod niya ay Chinese Embassy na malapit sa palasyo at ngayon ay masama ang relasyon ng Duterte at mga Marcoses.
Hmm. Abi Alcedo, oo nga kasi hindi totoo. Bakit kilala siya ng mga kilalang artista at magtiwala sa kanya? May punto ka rin yan. Orly Medes, imbitahan nyo ng magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo o ang mga kakalaban niya na supalpal. Inimbitahan ko siya na mag-guest dito sa ating programa. Magkakasama po yan, sina ni Magsal. Ganun ba? Palagay ko nga, no? Baka magkasama, baka ito yung nasa likod ni kasi pareho silang... Tsaka tumutulong siya, iba-iba way, tumutulong, hayaan natin. Okay, yung tulong nga, Abi, hindi yan ang question, hindi yun ang punto, tumutulong naman. Ang pinag-uusapan natin dito, ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao, at kung sino, anong karakter niya. Yun ang ating issue, ha? Hindi yung tulong. Dapat siya mismo ang interviewin mo para magkaalaman. Pinagpadala na ako sa kanya ng imbitasyon na magpa-interview sa akin. Meron na. Diyos ko, tanda, inggit ka na naman. Ikaw naman, Michael. Ano makakainggitan ko sa kanya? Hindi ko kailangan mainggit kung ang kanyang karakter ay questionable. Yan ang maganda, Sir Anton. Imbitahan nyo, hamunin nyo kung magkakungkak. Oo, inimbita ko naman siya. Magpapaundak. Akala ko nga April Fool's joke tong si FLM. Yan, makakaalaman na mamaya dapat andyan na siya kung wala siyang tinatago. Okay, alamin natin ha, April Fools kayo, tayo. Salamat po kuya, natutunan namin sa inyo ngayon. Kaya nga nakakainis dami ng post sa kanya sa DDS. Buti at may tiyaga kung pinanood pero nagmumura pa. Kaya nga, nakakaya sa mga Marcos yun. Hindi naman palalakihin ni Don Pacifico Marcos yun ng ganun. Kung alimbawa, Isya, Padilla, mga Padilla, reputable na pamilya yan, di ba? Although na marami rin namang Padilla. Pero pag sinabi mong Padilla, ang ama ng Padilla ay si Ambrosio, isang magiting na mangbabatas. At ang mga Padilla ay talagang nasasabi ko, isang Padilla nandiyan sa DOH, isa sa mga hindi mo matatawaran ng integridad. All of a sudden, may nagpakilalang anak ako, lolo ko si Ambrosio at ang asal ay hindi naman akma doon sa tinuro ng Ambrosio at Padilla, iaalma ka. Dahil madudungisan, mababahiran ang iyong pangalan. Ito na si Michael. Ryan Ortega, tumutulong tong tulingis na ito. Kung kala mong tumutulong tong tulingis na ito, tumutulong na nga para hindi kayo maligaw, Ryan. Nagulat ako. Hindi naman question ang tulong. Palagay mo ng tumutulong, walang problema doon. Ang pinag-uusapan nga, siya ba yun? Si Francis Leo Marcos. Patunayan niyang siya. At ako hindi na magpuprograma. Inahamon kita, Leo Marcos. Kung ikaw yan. Ha? Hi, Ka-Anton from KSA. Hi, Operian DJ. Salamat sa info. Pero sana nga maganda ang hangaran niya kung tagnay talaga. Sana nga Sabi ko nga, mukhang presidentiable. Pwede itong i-promote na presidente. At talang kulay niya. Kulay Marcos kayo manggi. May tapang. Atapang. Sabi ko pa nga kanina, nung hindi ko pa alam may saksi ko. Hindi ko pa alam. Sabi ko, mukhang material, good material ito. Nung nalaman ko, nako, sayang. Tumulong ko muna. Ryan, wala kinalaman ang pagtulong at sa hindi pagtulong dahil yan ay out of the issue. Huwag mo akong dalhin sa ad hominem, okay? Hi po, Kanton, nakaabot din. Okay, Destiny. Good evening. Maria, Ayani, ay ganun po ba? Destiny Backwith, dami talaga nagpapanggap para lang sumikat. Hindi lang ganun, Destiny, kasi ito ay meron ng, may history. May history. Kaya dapat tayo ay mag-ingat din, Hindi siya maaaring siya sole signatory ni Canor, hindi siya. Unfortunately, hindi. Dahil kung papaniwalaan natin na siyang sole signatory, maaaring makapagbiktima pa to.
tumutong dapat gagamit ng pamilya ng mga Marcos. China ang nag-uutos kay Duterte na pabanguhin ang relasyon nila sa atin dahil sa virus. Kaya nga, pinalabas yan dahil napahiya sila kay Magsisibya. Bakit anong ginawa ni Magsisibya? Maganda rin naman ang punto ni Magsisibya, no? Ryan, ambag ka muna. Kayong mga trolls kayo, ha? Sino ba kayo? Joyce Tuan, nagsasalita pa lang sa simula. Tumatayo balahibo ko sa boses niya. Parang kakambal ni Glenn. Bigas din ng no? Bigas din ng pangingganyo. Magandang gabi po, Kanton. Oo nga, di ako maniniwala sa kanya. Kasi nga naapakan ng mayayaman na nagdadamot lang. Yun daw ang naman daw. Roblox yan. Wala namang perpekto. Nakakagawa tayo ng kasalanan at kabutihan sa panahong ngayong krisis. Tanggapin na lang natin ang anumang tulong. Nagkakalabuan na ang relasyon ni Duterte at ng mag-inang Marcos. Alam natin ang dahilan, Anthony. Ganun po ba? Oo. Challenge niya po ang maraming politiko. Challenge ko siya kung patunayan niyang Marcos siya. Yun lang, hindi sa tulong. Wala tayong, hindi kini-question yung tulong. In fact, ina-appreciate ko ang kanyang ginagawa. Mahanga ako sa kanyang tapang. Pero patunayan niyang siya si Francis Leo Marcos. Yun lang. Dilawan daw ako. Hindi yung nakuha no? Mas mahalaga siguro, sir, kahit gumamit man siya ng, hindi yun. Hindi mahalaga yun. Ang ating ginagawa rito yung integridad ng kanyang pagkatao. Kasi ang usapin dito sa aking programa, ikaw ba ay totoong Marcos o hindi? Ikaw ba ay totoong signatory o hindi? Okay? Bakit di po nakarating ang bigas? Saan? Ang bigas kay Magsisibya. Ang mahalaga, nakatulong siya. Sige, punta ko kayo dun sa kanya. Stay at home, dami mo pa mong alam. Baka ikaw ang fake. Kita mo naman. Sige lang. Huwag nyo nasiraan si Francis. Halatado mga politika na sa likod. Hindi ko naninira, Elmer. Patunayan mo, hindi paninira ito. Patunayan niyang siya si Francis Leo Marcos. Patunayan niya na anak siya ni Dr. Pacifico Marcos. Yun lang hinihingi ko. Yun lang ang hamon ko sa kanya. Huwag na kayong humirit. May nagagawa. Hindi nga yun eh. Magkano? Jesus, Mariosep. Sige. Magkano lang bayad sa akin? Sige lang. Manahimik ka na nga. Dami mong alam. Mga troll, magkano binayad sa inyo? Tanong ko baka magkano binayad sa inyo? Kayo ang binayaran kasi kayo ay nasa kasinungalingan. Kanya-kanyang diskarte lang. Importante tumutulong. Ang tanong, anong dalang pangalan? Leo Marcos. Mga ad hominem na yan. Ano naman? Sa inyo wala kayong pakialam. Sa inyo hindi nyo iniintindi yun. Tulong. Hindi tumanggap kayo ng tulong. Ang akin dito, siya ba? Si Francis Leo Marcos. Kung ano man po ang pangalan niya, salamat na rin. Marami siyang natulungan sa panahon ng krisis. Nasaan yung mga natulungan niya? Please come forward. Sige. Saglit, ipipm ko. Scam daw, search nyo sa Twitter. Ano yun? Global. It's one reason he failed to coordinate with the barangay and PNP tungkol sa bigas. Please ask him to present 2 government IDs. If fail, ask his exact domicile. Pag ayaw pa rin, will send. Ano yan? Kilala nga siya doon, global, na bilang isang Norman Mangusin. Alam ng mga homeowners doon. At siya ay 1 month pa lang doon as a tenant, not as an owner, not as a homeowner as he claims to be. Doon pa lang. Kahit sabi mo, nakatulong ako. Pero kung ang premise mo ay nanggaling sa sinungaling, mauuwi rin siya kasinungalingan ng lahat. Aanhin mo ang tulong, iha. Pwede yan siguro. Sabihin mo, ganyan po, ikaw ay talagang naghihikaos na. Siguro ikaw ay talagang matter of life and death. Tatanggapin mo na lang dahil kapit sa patalim kayo. Diba? Siguro naman hindi pa tayo sa ganun, wala pa tayo sa level na
masasabing kapit sa patalim at kahit sino man yung nagbigay sa'yo, ay okay lang. Besides, ang usapan dito sa ating pinupunto ngayon, patunayan niyang siya ay isang Marcos. That's it. Ang daling gawin yung post ng 24. Paano magdaling gawin? Hindi mo mariretoke ito. Ito ay isang bulletin board, forum na ito. Kung biretokehin mo ito, sabihin mong madali, hindi mo magagawa ito ng isang araw. Hindi mo ito magagawa ng 2 araw. Nicanor, ang mahalaga nakatulong siya, ba't kailangan pag-usigin siya? Hindi siya inuusig dahil sa kanyang pagtulong, inuusig siya dahil sa kanyang pangalan, sa kanyang pagpapanggap. Magbago naman, bayad na naman. Padilla addict yan. Ito naman, ina mo ka, sige Julius. The PNP tungkol naman sa mga complainant saan umabot ang complaint. High-end ang Green Meadows, these owners are not stupid, hanggang social media lang ba reklamo. Bukas abangan natin kung papaunlakan ba o hindi, malalaman natin, wala siyang tinatago. Yan ang gusto kong comment. Hinahanap po natin ang sole signatory, akala nga siya na, how we wish na lumantad na, pero dahil dito parang alam na. Norman Mangusin daw po ang totoong name niya. Ayun. Yeah. Isa lang siguro ako, parehas sila ng tawa ni Romy Diaz. Okay, let's see, Kim G. Okay, sige, we will see. Mahalaga tumutulong siya. Ano naman po ang pakay niya? Tatakbo senador. Sabi ko nga kanina, na-impress nga ako, sabi ko, pwede ito presidente. Pwedeng presidente kung talaga, kung totoong Marcos siya, pwede siyang presidente. Magkakaalaman kung sino. Yeah, sabihin niyo sa kanya, pahatid niyo sa kanya. Na hinahamon ko siya na patunayan niyang siya ay isang Marcos na gaya ng sinasabi niya na siya ay anak ni Pacifico o sinasabi niya na kamag-anak siya ni Mariano Marcos. Patunayan lang po niya. Titigil na ako. Daming fake news. Dapat personal natin interviewin. Yes. Magmanman na lang tayo. Yes. If he is Norman Mangusin, is he the same person charged with estafa? Yan ang sinasabi dito, global. Francis or Norman Mangusin, yan, mga ginawa niya ngayon ay puro positive vibes at maganda para makatulong sa kapwa, lalo na sa mahirap. Lalo na po na mag-iingay at mamimigay siya ng ganyang grasya. Sige, mabuti pa. Okay. Anjay Angeles, sige, para lalo siya mamigay. Sabihin niya doon kay Brian Chong, inahamon ako. Patunayan ko na Francis Leo Marcos ako. Sige, ubusin ko ng 100 million. Sige, di mas maganda. Di ba? Search niyo sa FB at Twitter na hindi mo rin kasi masabing donation niya yung bigas kasi hindi mo namang nakitang ipinamigay. Pwede rin namang pangbenta nila ni Bernard Chong yung bigas. Bottom line, wag basta-bastang maniniwala. Isa pa rin yun. Pwede naman siya magpakawala. No? Kung magkano budget dun sa skit. Magkano budget sa ano. Pero wag natin pag-usapan yung donation. Pag-usapan natin yung karakter. Siya ba si Francis Leo Marcos? Kung totoo nga pong may kaso siya, ang masasabi kong totoo, nahawak ko yung affidavit na reklamo laban sa kanya na pinaiimbestigahan siya. Sige, pakinggan natin to si Julius. Dami mo dagda. Ba't di ka rin tumulong sa Pilipinong kapos? Hindi naman yan ang issue, Julius. Huwag niyo akong daanin sa ad hominem, ha? Hindi issue ang pagtulong, hindi issue kung sino ang tumutulong. Yan ay mga argumento ng mga trolls. Dumadami na nagpapakilalang Marcos, matagal na destiny at marami na ang nabibiktima. Merong sistema tinatawag na latag system. Mga OFW ang nabibiktima, umaasa. Walang nauuwi sa pag-asang yan. Bakit mo kailangan mo pa alamin kung siya si Francis Leo Marcos? Dahil, Brian, yan ang interes ng aming programang Wealth of the Nation. Ikaw ba ay totoo? Ikaw ba yung sinasabi mong ikaw? Nakataon lang. Okay? Na
Inaalam namin kung ikaw ba ay sinapakilala mong mayaman ka, big time ka, ikaw ay taga-katiwala ng mga Marcos, inaalam ho namin yan. Pakikita ko sa iyo yung kung ikaw ay bago pa lang dito sa programa, pakikita ko sa iyo, ha? Kapag kayo ay magbayad ng 200 piso, kapag dumating ang panahon na ma-recover ang mga kayamanan ng mga Marcos, ito kayo ibibigyan ng bahay at lupa, kayo ibibigyan ng 1 milyong piso, huwag po kayong maniwala dyan. Ayan. Isa yun sa mga material na nakapal dito matagal na. Okay? Fake siya ka, Anton, sabi ni Rosie. Julius, manahimik ka na, tanda, walang ka may tutulong sa mahirap eh. Malaki na gagawa ko, Julius. Dahil tinuturo ko sa inyo kung ano dapat ninyong paniwalaan at hindi. Libel yung ginagawa mo, sabi ni Allen Yongson. Hindi. Alam kong ginagawa ko, Allen, ha? Tanong mo nyo, BF ni Angel Locsin kasi best friend niya yun. Sinong BF ni Angel? Gudoy! Julius Ramirez, ina. Umali. Ayan mo lang, Gudoy. Nag-explore yan. Inggit lang kayo, sabi naman ni Bell. Sige. Wala dami ng nabulag ng Diablo. Nabulag na sa bigas. Yun nga, marami siyang naloko sa FB last 2018, si Leo Marcos siya ay fake. Ganun ba, Rosie? Ayan din ba yung Leo S. Marcos naman? Kasi yung may LSM, di ba? ASM, LSM. Siya ba yung tumatayong LSM? Kaya Leo, parang ganun nga eh. Leo Steve. Napakaganda ng office niya. Ano bang negosyo niya? Baka nag-claim niya. Baka dun sa Bernard Chong yun. Hindi sa kanya. Meron po siyang pinapakitang 24 karat na picture ni Madam Imelda. Ayan ang kinagagalit ni Madam sa kanila. Nagpapaganyan, nagpapaganon, isinusuka. Be practical. Huwag mong gawing tanga mga tao. Hindi lang ikaw edukado, but it's common sense na lang. Kanino mo pinapaturingan? Pinapatuko yan ng Kim Ji, ha? Kaduda-duda talaga, bigla na lang susulpot at papasikat na mayaman. Ang mayaman, simple lang, hindi nagpapasikat. Kung ikaw meron akong tinitingala na tao, kinikilala ko siyang, baka siyang sole signatory. Alam kong hindi niya gagawin yan. Okay? Pwede na ba pwede ba co-citizen, the road to hell is paved with good intentions? Baguhin natin ang mindset natin, please. Ang issue dito ay kung siya ay anak ni, yun ang natin. Anak ni so and so. Tama po kayo, Anton. Ako di tatanggap tulong sa galing na masama. Pwede rin naman siguro kung talagang walang-wala na. Talagang matter of life and death na. Kailangan mo kumain. Hingi ako na siopaw sa magnanakaw. Kahit siguro siopaw galing sa pusa. Yung ninakaw ng pusa sa mamundok, agawan ko yung pusa. Galing ni Leo. Trending araw-gabi, siya ang pinapanood ko. Okay. Ang Marcos ay hindi ganun magsalita. Kung may pinag-aralan ka, hindi ganun ang pananalita. Tama naman. Lori Ducades, yung iba politiko nga bigas di nakakarating. Nagpapakasa sa pera nila. Ito tumutulong, galit pa kayo. Hindi naman ako galit na tumutulong siya. Ako pa nga papalakpakan ko siya dahil tumutulong siya. Ang tanong, ikaw nga ba, ito si Francis Leo Marcos. Hello, yun lang. Okay? Papalakpakan ko siya. Pinapalakpakan ko nga siya dahil tumutulong siya. Hindi niya makukuha yung aking interest kung hindi dahil sa kanyang pagtulong. So tingin niyo ba, gigising ako ng ganitong oras, gising pa ako sa ganitong oras, magsasalita kung hindi niya nakuha ang aking interest. Nakuha niya ang aking interest dahil sa kanyang pagtulong. Kaya nga lang, ikaw nga ba ang sinasabi mong ikaw? That's another issue. Lori. April, antay tayo bukas pag live ni Francis sa mga sinabi mo sa kanya. Sige, pagdating niyo sa kanya, April, sabi mo, tinatanong ni Ka Anton, ikaw nga ba daw si Francis Leo Marcos at hinahamon kanya na patunayan mong ikaw nga yung sinasabi mong ikaw. Okay, that's lang. Period. Yung post mo ng 2014, inedit mo. Paano kung magagawa yon? Allen, wag tanga. Hindi alam mo, lumalabas na ikaw ang tanga.
dahil hindi mo alam ang mechanics ng internet. Hindi ka pa siguro pinapanganak, ay nag-i-internet na ako. Okay? Kaya hindi ko gagawin yun. Anong magiging motibo ko? Para i-alter yung isang 2016, i-alter yung isang 2014. Hindi basta-basta ginagawa yun. Napuntahan mo pa dun sa Amerika at doon mo pa papalitan. Hindi naman ako technician. Hindi ako magaling na IT expert. Ha? Hindi ako IT expert. Tama si Canton, huwag tayong tatanggap ng tulong kapag hindi niya napatunayan na totoo siyang Marcos. Itatapon ko sa basura. Wag naman, Lucas. Tulong is tulong. Tulong is tulong. I mean, hindi naman ganon. Yung intention niya dahil may crisis, granted yon. I mean, wala tayong ano doon. Ang akin lang, no, inaalam natin yung kanyang integridad. Dahil nga, pinakilala niya ang kanyang sarili bilang Leo Marcos. And ang pagtanggap mo ng tulong na galing sa kanya, may nakaangkas. May nakaangkas na paniniwala ay galing sa mga Marcos o galing sa isang Marcos. Kaya mo tinanggap. Pero tatanggap ka ba naman ng isang bagay o ibig sabihin masisiyahan ka ba naman tumanggap ng isang bagay na inang mong akalay nang galing kay Francis Leo Marcos, yung pala, nagpanggap lamang ng Francis Leo Marcos ng ang tunay na pangalan ay isang Norman Mangusan na may ganong karakter. Na yung pala, itong nagpapanggap na Marcos ay pinaiimbestigahan sa NBI ng mismong apektadong pamilya. Hindi siguro masarap ang tanggap mo. Kaya lang, kung nakain na natin, sige na lang. Bakit po minsan ng mga bigas, pag di nahuhugasan na mabuti, nakakanguya kapag ang bato, nakakasira tuloy ng ngipin. Anton, you unmask him. Kudos to you para malaman ng taong bayan. Kung may kilala kayong mga taga Green Meadows, patawagin nyo sa akin. Madali lang naman ako hanapin sa YouTube at sa Facebook. Madali lang naman akong hanapin sa Facebook. Anton Ari Israel. Okay? Patawagin yung taga Green Meadows o sino dyan ng homeowners. Nag-alert na din ako sa programa ni JS para ma-feature at imbestigahan ng KMJS. Sige, mabuti pa. Si KMJS na mismo, wag sa akin. Ang pinakita mong candidacy form picture lang yun, may buong picture ka. Meron yan, hindi naman yan magsisinungaling. Tama, kakandidato yan, baka kakandidato pa. Kay Brian TV, ba't nag-live siya? Wala naman sigurong masama. Hugasan nyo ng mabuti ang bigas. Baka may bato. Pag nakain ninyo. Kailangan po nating saliksikin kung talagang siya ang tunay na isa siyang Marcos bago tayo magkomento. Alam nyo, itong mga kakilala natin nga, mga bagong tuners natin na hindi pa alam yung nature ng ating programa, hindi ho yan makakarating sa aking kaalaman o sa aking pansin kung hindi Marcos. Kung hindi sasabihin na ako'y mayaman at ako'y isang Marcos, hindi na ho yan ipapaalam sa akin. Dahil hindi po covered ng interest ng aking programa. Nagkataon kaya nga ho, kanina pang umaga, meron ng mga nagpadala sa akin ng mga videos niya dahil yan po isa sa mga covered interest o yan ang pinaka-focus ng aking programa. Kaya po nakarating sa aking pansin. Pero kung ordinarily, hindi ko rin ho yan tatalakayin. Dahil hindi ko alam yung issue. So nakarating ho yan dahil yan po ay nasa interest ng aking programa. Okay? Tama. Dr. Pacifico Marcos, yan ang issue. Sa WOTN, sinasala natin ang mga peke para yung high expectations natin mailagay sa tamang perspective. Correct. Si Global OFW Advocate, di pa rin natutulog. Si Anthony, ang ipamimigay niya ay galing sa Inchik. Maganda itong mga punto mo rin, Anthony. Medyo deep level nga lang. Aaminin ko, adik man, pagbabago ang kailangan, tinatanggap na ating Panginoon, magsisi kayo. Dalawa lang nangyayari. Kapag napatunayan mo ang akusa sa kanya, makukulong siya. Pero kapag fake din itong balita mo, tutuluyan ka ng ma-stroke tatang mukhang magkukulat ka na. Okay, teka muna, yung ko.
Yung sa deklarasyon mo, 2 beses ang mangyayari, pero bakit hahaluan mo nang magko-collapse? Hindi patas yan. At least, 2 beses lang, pwede lang mangyari. Either na, totoo yung sinasabi mo, tanda, or totoo yung sinasabi niya. Yun lang, tapos period. Huwag mo nang haluan. Para hindi ka nahalata. Ito pa. Lori, sige lang. Dahil dalhin na lang natin siya kay Rapol o kay Yorme. Wala naman siguro. Buti pa, tanong nyo sa kanila. Kung papansinin ni Idol Rafi yan. Bren Chong, siya may-ari ng World Balance Shoes. Si Bren Chong pala. Bern Chong. Siya may-ari ng World Balance. Ganun ba? Good. Tama po, hindi naman natin nakitang pinamimigay yung mga bigas. Puro dada at yabang lang. Ganun ba, Mr. Nice? Kasi alam mo, hindi na, ayoko muna haluan ng ano yan. Sige lang. Basta, hindi ko alam yung kanyang mga video. Mga kengkoy, tumulong na lang kayo. Maninira ng tao. Kaya hindi umaangat. Walang kinalaman yung kasiraang ito sa pagtulong niya. Ronsel, Gilbert, wow, nakakagulat. Jeremy, this is an example of Robin Hood. If alam nyo karakter ni Robin Hood, thanks, okay. Nakikisulsul, wow, dami nakakabuat. Agnes, para sa akin, astig siya, inggit lang kayo dahil nag-viral siya. Hindi yan. Hindi mo lang kilala ang programang WOTN, kaya ganyan ang comment mo. Okay lang yan, Agnes, MacArthur Dili, good morning. Okay, good morning. Kay Briones, tumulong na lang kayo kung may tutulong kayo. Puro kayo panghuhusga. Parang style ni Magsisibya yan. Hindi masama alamin ang katotohanan. Alamin natin katotohanan. Di kaya meron din siyang hidden agenda para siya ay sumikat at nakarating. Ang bigas sa tao, dapat pinagsalita niya yung mga tao. O nga, meron bang ganon? Na pinagsalita niya yung tao na, salamat po, nakatanggap kami ng bigas. Sige, bukas, baka malaman ninyo, sabi ni Briones, kupal, sumpahin kayo. Parang si ano to, Di dati Magsisibya to, Napakasama sa ngipin, experience ng pag-aano ng bato ng bigas. Kalinain, ang tao, minsan di rin alam. Di na politiko, tatago at kakalampagin itong taong maraming natutulong. Ganyan. Okay, sige. Ronsel, tumulong na lang kayo. Yung mga, ad hominem na yan. Kilala na yung mga ganyang inyong mga linyada. Hindi niya boss si Bernard Chong, kaibigan niya. Tinutulungan lang siya ni Bernard na sa isang problema. Hindi pala niya boss. Okay, kaibigan niya, tinutulungan niya si Bernard sa isang problema. Okay, sige. King Y, exactly tama ka, Sir Elin. Mr. Nice, puro pakita lang naman. Hindi natin nakikitang pinamigay yung bigas. Yun na rin ang problema, no? Orly Medes, iba-iba kasi ang ugali ng tao. Ganyan kasi ang mga purong Pinoy. Pero may puso't malasakit. Hopefully, magpa-unlock. Oo, ako, tumahanga ako sa kanya. Yung kanyang kulay, at kasi ako may tsuri ako May tsuri ako. Bakit yung mga Amerikano, yung mga mapuputi, very cold, parang dead ma. May kilala ako, mistisyo. Mukhang Kastila Pero, lintik naman sa sama ng ugali. Walang compassion. Walang emotion. Tawag nito parang kulang, mababang emotional quotient. Pero pagka yung brown, lalo na yung medyo dark, magandang lapitan at makikita mo na maawain, madaling makaunawa, yung sa mga kapag damdamin ng pinag-usapan, mataas ang emotional quotient ng mga dark people. Theory ko lang naman yun. Di tanungin si Bongbong Marcos, si ano na nga po, double I, si Madam Imelda na nga po nagsabi. Okay? Bob Vlogs, kaya mo gawin yun sa account mo? Diyan ka na nga, Sige na, okay. Walang kinalaman yan, anong ginagawa mo? Diyos me,
Kakagulo ka dahil sa Enco, makuha mo pang pag ganyan, tumulong ka na lang din, mas maganda pa. Sige. Yan ang linyada yan. Alam na namin yung mga ganyang argumento, Chito, ha? Tanungin nyo si Bongbong, kay Madam na nga, ha? Hayaan muna natin na lumitaw ang katotohanan. Pwede naman napatunayan sa sarili niya na siya ay totoo. Tama lang naman. Ang ginagawa niya ka, Anton, tama naman. Walang ano yan. Ito'y kamalayan, dapat tingnan na muna natin. Okay, sige. Tama naman. Yung pangalan lang. Yung katauhan lang. Yun lang aking tanong, ha? Ano po magiging kaso niya pag totoo lahat ng mga sinasabi niyo? Aaresto. Wala akong alam, April, kasi wala akong idea dun sa mga kaso niya, previous niya kung anong nature nun. Ang aking pinagbabatayan ngayon isang dokumento na pinaiimbestigahan siya sa NBI. Okay? Ganyan po kayo mag-isip sa tao, ang sasama nyo. Sarap yung balatan ng buhay. Huwag nyo pansinin yan, bungok nga yan. Kung posibleng con artist yan, pag di niya napatunayan yan. I-encourage nyo siyang patunayan niya. Okay? Oo nga, Kanto, nasaan na yung si Maharlika Nation na gusto rin tumulong? Wala eh. Wala, gusto nga tumulong, kaso wala eh. Anong may tutulong niya? Papel. Mangusan o Marcos ba talaga siya ay anak ni Romy? Hindi naman gwapo si Romy. May picture at video kasama siya. Oo. Wala naman problema yun eh. Style ng Chinese yun. Yung may video, may picture. Kita nyo yung inimbestigahan sa Senado. Umupo pa dun sa presidential seat yata yun eh. Presidential chair eh. Nagpa-picture. Style ho ng Chinese yan noon pa. Kita nyo sa Chinese, pagpapasok kayo sa tindahan niya, sa opisina niya, makikita mo, picture ni Mayor, picture ni Presidente, picture ni Senador. Malaking halaga ho sa kanila yan dahil ang mga inchik, lalo na noon yung mga hindi citizen, pinupuntahan ho yan ng BIR, pupuntahan ng police, pupuntahan ng immigration, hinaharas. Sabi ko, ba't nakikita yung ganun? Sasabihin ng inchik, sige, puntahan mo ako, sige, pakita ko sa'yo, pupuntahan ko siya, kumpali ko. Yun lang ho ang purpose nun, name dropping. Para ipakita niya na hindi mo ako basta-basta maharas. Dahil kita mo picture. Ganun lang ho yan. Hindi po yan nagpapatunay na siya yun. Check mo sa Facebook niya, last 2019 pa. Orly Medes, di masama ang tumulong sa kapwa, pero di lahat ng nakikita ng mata, tama yan. Kaya maging mapanuri din tayo. Tayo kasing mga Pinoy dahil sa kabaitan madaling mapaniwala. Yan ang sakit ng Pinoy, naghihilaan pababa. Asan yung picture ng buong candidacy form niya? Pakita mo, wag kami loko-loko. May picture at video kasama niya si Imelda. Ganun din naman yung isa sa mga pinaiimbestigahan niya. May picture din. The same. Yung picture na yun, kung hindi ako nagkakamali, doon yung sa libing. Ay, hindi pwede sa libing kasi nakapula. No? Tumulong ka na lang dyan, dami mong alam. Si Alex Puyatos nagpanggap rin ng TBM, baka ganun rin ang katayuan niya. Siya pala ang sole signatory. Yes, Nicanor. Read between the lines. Tayo ikaw ay matagal na nakasubaybay, di ba? Kaya alam mo yan. Yes, Nicanor. Yun ang sagot doon. Okay? Wala na yata Sige, hindi hanggang doon na lamang at hahaba na tayo mga ad hominem na itong mga comments no. Okay, he stated his motive sa bilag niya kaya siya tumutulong para maalala daw siya na siya ay Marcos. Cheap shot. May malalim pa na agenda ito. Baka gustong tumakbo global sa coming elections. Yun na nga yun, sige tita mo, ginagamit niyang premise yun na maalala siya na Marcos siya. Kaya ang tanong natin, patunayan mo, hanggang doon lang ako. Hindi sa tulong na kung magkano man yung pinamudmud niya, hindi ako tayo interesado. Patunayan mo, Mr. Norman Mangusin, na ikaw Mr. Francis Lopez. Sige na. Na ikaw na isang Marcos. Tapos, pakinggan nyo kung ano ang topic, huwag nyo ipilit na katuwiran ninyong akala. Mag-search kayo bago nyo protektahan si fake Marcos. Sige.
Walang anak si Pacifico Marcos na Francis Leo Marcos. O, sabi ni King Y. Wala pa eh. Tsaka kung may anak yun, kung may anak ko yun, si Pacifico Marcos, matanda na ho, siguro mga nasa 50, 60 na. Mga ganun na ho, hindi yung ganun kabata. Medyo bata-bata na ito eh. Sabihin pang apo, maniniwala ako sa sabing apo. Buti nga yung tao natulong sa mahirap. Hindi nga tinag-uusapan yung tulong. Ingat kayo sa bigas na may bato. Sakit-sakipin. Panda boy. Ewan ko, bakit may naniniwala sa taong hindi man lang magamit ang tunay na pangalan? Last 2018, nag-live siya pero nalaman kong fake siya kaya stop kung finalo ang radio live ba? Sabi yung LSM, Rosie ha? If ask 100 pesos and 1 peso sa tao and keep 99, mabait na ba ako? Pwede rin, ano? Pansugal ba yun? Pansugal? Pagkasino ba? Ayun nakalagay sa forum eh. Alam mo po, kaysa tumulong ka na lang, kaya mas okay po. Wala nang kinalaman nga yung tulong eh, Chito. Yeah. Antok na ako, sir. Okay, sige, bukas naman. Kung ano man ang good night, Elmer. Panda Boy, Francis is Norman Mangusin. Yan, sabi niya daming nabola, gustong sumaka. Manuel de los Santos. Isaac, tugbo, pagpalain siya lalo ng Panginoon. Matulungin sa mga hirap. Go, go, go. Tulong lang ng tulong. Maglang dadali yung Marcos. Bukas pa, pamimigay, nakakarating lang ng bigas, ipamigay agad gusto nyo. Sige, sige. Kunan ng video. Ikaw ang manloloko, asan ang iyong His Highness? O sabi naman ni Cesar Villamin. Okay. GS Dontiliano, ano ba mahalaga sa isang tao? Di ba't yung tumutulong sa kapwa? Lalo na nasa krisis ang bansa. Kanya-kanyang pamamaraan lang ang pagtulong sa kapwa. Punahin mo ang mga politikong nagtatago ngayon. Laki nalaman yung DF. Kanya-kanyang ang kaparaanan. Pero kaparaanan ba yung magpanggap kang ikaw ay isang Marcos? Pwede ka naman tumulong bilang isang Norman Mangusin. Bakit kailangan mo pang sumakay sa pangalan ng Marcos? Yun ang tanong. Okay? Lipo, dalhin na Cesar, asan ang iyong His Highness? Ikaw ang manluloko. 3-bet, overtime ka, Anton. Oo nga, sige, nakakailang oras na ba tayo? Naku, isang oras na yung flash report lang. Francis Leos, first cousin ng Bongbong Marcos. Daming palengkero at palengkera sa ganitong oras ka, Anton. Di ba pwedeng mag-level up muna? Mukhang relief yata lang na buhay. Sige. Okay, siguro hanggang dito na lang tayo. At lalabas ng totoo. Basta lamig lang tayo, mga kaibigan. Ay ka, si Jojo de Guzman. Hello, Kanton, gising pa tayo. Nagising tayo dahil sa natanggap nating memo tungkol kay Francis Leo Marcos. Sana kahit si Amy Marcos matanong, hindi papatol yun. Meron na akong Conrad. May dokumento tayo nandito galing mismo kay Madam. Kaya nga hinahamon, patunayan niya siya si Francis Leo Marcos at sasabihin kung sinungaling si Madam. Madam sinungaling ka ha? Bakit mo sinabi sa akin na sinungaling ako? Sabi, isip totoo naman palang Francis Leo Marcos yun eh. Hindi. Okay. Wag puro chismis. Tumulong na lang. Walang kinalaman yung tulong sa hinahantay nating pangalan. Okay, sige. Yun lang. Sabi ni Julius, love you too, Julius. Good night. Sport lang tayo. Good morning. Ngayon lang ako nakapanood ng live mo. Tulog na kasi asawa. Sige. Okay, tulog na tayo. At bukas naman. Kung meron man parating niyo po kay Francis Leo Marcos, vice versa Norman Mangusin, yun lamang po ang aking hamon. Magandang umaga sa inyo lahat. Hanggang sa muli nating pagtatagpo. Okay.